How is she? Dinig kong boses ni Terence na siyang umalingaw-ngaw sa paligid. She's fine third, anang babae sa kapamalakas na bamantong hininga. Nang mahimatay ako kanina, ay hindi ko alam kung saan nila ako dinala, pero alam kong nandito pa rin ako sa hospital, at kahit gising na ay nananatili akong nakapikit. I don't wanna see her face, saka na siguro, kapag tanggap ko na ang lahat sa kanya. For 6 years, nandito lang pala siya sa Pilipinas, pero hindi man lang ito nag-abalang hanapin ako. O baka nga hindi lang 6 years ang inilagi niya rito, yung tipong nagagawa niyang mag-alaga ng mga pasyente, pero ang sariling anak niya. Baka nga rin ay hindi man lang sumagi sa utak nitong may anak pala siya, na kailangan ng kalinga at pagmamahal ng isang tunay na magulang. Bakit ba awang-awa ako masyado sa sarili? Akalain mo rin na nagawa niyang maalagaan si Third ng ilang taon pero ako. Ako ba? Paano naman ako, hindi ba? Nakakatawa nga namang isipin na hindi pala talaga lahat ng tao, ay mararamdaman ng lukso ng dugo. Noong una kaming magkita, ay aaminin kong may kaunting kurot sa puso ko, hindi ko naman inakalang siya pala ang ina ko. Noong nakaraang araw na nagkita kami sa coffee shop, ay hindi ko masabing may pagkakahawig kami. Katulad na lamang ng sinabi niya na kamukha nito ang panganay niyang anak. Doc Ortiz has green eyes, malayong malayo sa akin na kulay itim ang parehong mata. I just still can't believe you're the mother of Maisha, mahinahong sambit ni Terence. Hindi nagsalita si Serafina o mas kilala sa tawag na Doc Ortiz. Tanging pagbuntong hininga lang nito ang narinig ko, tila ba hirap pa siya sa hindi ko malamang dahilan. Bakit ayaw niyang magsalita? Hanggang ngayon rin ba, ay patuloy pa siya sa kasinungalingan nito? Like nabisto na siya, ano pa bang pagpapanggap ang gagawin niya? Excuse me, Doc Ortiz, pero kung hindi mo mamasamain, dumating ba sa puntong hinanap mo si Mai? Huwag nang tanungin kung ayaw magsalita. I've tried so many times third, kung alam mo lang. Pero hindi ko alam kung saang lupalop siya dinala ni Angelina, at hindi maabot ng connections ko, mahabang pahayag nito. Tried so many times. Ilang beses ba yan? Connections. Really ha? Gaano ba kalayo ang Cagayan sa Manila? Kung may connections pa nga ba akong maituturing, dagdag nito na siyang nagpatigil sa akin. They betrayed me. What do you mean? Lahat ng mga pinagkatiwalaan ko noon, niloko at pinagtaksilan ako. Lahat ng impormasyong binibigay nila sa akin ay purong kasinungalingan, nasabi nilang patay na si Maisha, at iyon ang pinaniwalaan ko. But you know what? Umaasa pa rin ako na balang araw ay magkikita kami ng anak ko. Baliw na nga siguro ako. How come? I just don't get it. Animoy naguguluhang tanong ni Terence. Maski ako ay walang maintindihan sa pinagsasabi nitong si Serafina, hindi ko tuloy malaman kung nagsasabi ba siya ng totoo, o isa na naman sa kasinungalingan niya to. I'm sorry third, pero mas mabuti siguro kung si Mai siya ang una kong mapagsasabihan ng mga ta. Ituloy mo, pagsingit ko habang nananatiling nakapikit. Dinig ko naman ang pagsinghap nila, ngunit mas pinili kong huwag na munang dumilat, dahil baka sa pagmulat ko ay magunahan na naman ang luha ko sa pagtulo. Napakaiyakin ko talaga kainis. Saan ko ba naman na ito? Mariin akong napapikit, pinipigilan pa rin ang sarili na huwag magmulat. Hindi nagtagal nang marinig ko ang pagbuntong hininga nito, tila humuhugot pa ng lakas bago tuluyang magsalita. 20 years old when I got pregnant by Samuel Montano, your father is nothing but a stranger way back in Villa Chavez. Isa siyang tauhan ni ama, kanang kamay kong tutuusin. Naging kami, iyon nga lang ay patago lang. Lahat ng pagkikita namin ay sekreto, dahil ayokong dumating sa puntong patalsikan siya ni ama sa mansion at paglayuan kami, pero hindi mo nga talaga masasabi ang takbo ng tadhana. Kasi wala naman talagang sekretong hindi nabubunyag. Narinig ko ang paghikbi nito sa gilid ko, so I assume na nasa tabi ko lang siya at nakadungaw sa akin. Wala naman naging imik si Terence. Hindi ko alam kung nasaan na si Luna, baka nga nakatulog na naman iyon. Nalaman ni Papa ang relasyong mayroon kami ni Samuel, so he decided na paglayuan kami, pero dahil buo at matayog ang pagmamahalan namin sa isa't isa, ay sumama ako sa kanya sa Surigao habang dinadala si Maisha sa sinapupunan ko, at doon ay isinilang ko ang napakagandang bata.
Ikaw yun Maisha, aniya at hinaplos ang ulo ko pababa sa aking buhok. Nag-isang linya ang labi ko, upang pigilan ang sarili. Gusto ko siyang itulak pero wala akong lakas para gawin iyon, kaya hinayaan ko na lamang. Sa sobrang dami ng connections noon ni Papa, ay hindi malabong matuntan niya kami, kaya bago pa man mangyari yun, ay nagpabook na ako ng flight papuntang Switzerland. Determinado akong aalis ng bansa kasama ka at si Samuel, pero nang sumapit ang araw ng mismong pag-alis namin ay nagkagulo. Dumating ang mga tauhan ni Papa na siyang kumitil kay Samuel, at si Angelina na pilit kang kinukuha sa akin. Mas lumakas ang pag-iyak niya, dahilan para maramdaman ko ang sariling kuko sa mga palad. Ewan ko pero sa mga narinig ko ay unti-unting nalulusaw ang namuong galit ko sa kanya. Patay na ang ama ko. Kinuha ako ni Lola Angelina at inilayo sa kanya. May mas sasahol pa ba sa sitwasyon kong to? Sabi ko na nga ba, may mali noon kay Lola Angelina. 20 years akong namulat sa kasinungalingan niya. Gusto ko siyang kamuhian pero para saan pa? Wala na yung tao. Inilayo ka sa akin ni Angelina, isang tagapagsilbi sa mansion, at siya ring itinuring kong ate noon, pero nagpasuhol ito sa aking ama. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na yun, natatakot akong bumalik sa poder ni Papa, kaya tumakas ako at mag-isang nilisan ang bansa. Nasabi ko na lang na babalikan kita, ngunit halos manlumo ako nang ibalita nilang patay ka na. Kinuha nito ang kamay kong nanginginig at masuyong pinisil, kasunod nito ay ang pagyakap niya sa braso ko, kaya ramdam na ramdam ko roon ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Sa kagustuhan kong makasigurado ay nagbalak akong bumalik dito, pero hindi ko magawa dahil nakaba na ako sa lahat ng airport, maski ang passport ko ay dinidenay. Baliw na baliw ako noon Maisha, kung alam mo lang. Iyong tipong wala kang magawa kung di ang umiyak, at hangarin na sana ay ipinaglaban na lang kita, paus niyang pahayag habang dinig na dinig ko ang pagtangis nito. Naramdaman ko pa ang daliri nitong marahang humahaplos sa mukha ko, iyon pala ay dahil tuluyan ng umalpas ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Wala na akong nagawa so I gave up, not until dumating sa buhay ko si Alfonso Ortiz, half Pinoy and half Swiss. Tinulungan niya akong makabangon sa naghuhumikahos kong buhay noon sa Switzerland. 5 years after when we decided na magpakasal at nagkaroon ng sariling pamilya. But trust me, hindi ka nawala sa isip ko. Gabi-gabi pa rin akong dinadalaw ng konsensya ko. Ngumiwi lamang ako sa narinig, habang pinipigilan ang sarili na magmulat, ayoko pa. Ayoko pa siyang makita. Tinulungan ako ni Alfonso sa lahat ng bagay, pinag-aral niya ako nang matapos ako sa pagbubuntis ko noon sa anak namin. 15 years ang itinagal bago ako nakabalik ng Pilipinas sa tulong ni Alfonso, we secretly living in a basement, para walang makaalam sa buo kong pagkatao. Pero gaya nga ng una, walang sekretong hindi nabubunyag, mga ilang araw lang ng paglalagi namin dito, ay dumating ang tauhan ni Papa, but fortunately, sa tulong ulit ni Alfonso ay nakipagnegosasyon siya rito sa underground world, in exchange of my freedom. Pero hindi mo na talaga ako hinanap. Malungkot kong tanong dito, nananatiling nakapikit. I'm sorry. Tuluyan na akong nagmulat, upang ilabas lahat ng luhang namumuo sa pareho kong mata. Nabungaran ko pa ang mukha nito na halos mugto, at namamaga ang dalawang mata. Sorry. Tingin mo ba ay mawawala na lang bigla ang hinanakit ko sa'yo sa isang sorry mo lang? Kung naghirap ka noon, ano pa ako ngayon? You just left me. You let me live with all of those lies. I'm sorry. Sorry anak. Huwag mo akong matawag-tawag na anak, wala akong magulang na kagaya mo. I know, hindi pa ito ang tamang panahon but I can wait. Huwag ka nang umasa. Mapait akong ngumiti rito at madali ang bumangon. Matapos kong tanggalin lahat ng swero sa kamay, ay halos dumagungdong ang sigaw ni Terence, at ang mabibigat niyang yabag palapit sa akin. Mabilis pa sa kidlat na pinigilan nito ang kamay ko sa ere. You can't do that, Mai. Be careful, alright. Hindi na lang ang sarili mo ang dapat mong iniisip, pati ang bata sa sinapupunan mo, aniya at marahan ako ulit pinahiga. Ngunit para na akong nalante sa huling sinabi niya, at hindi makapaniwalang napatitig sa kanya. Bata, buntis ako. Yes, sabay pa nilang sagot. Dahilan para tuluyan na akong manghina. Hindi ko pa rin ma-digest lahat ng nalaman ko kanina,
para akong lutang na tinatahak ang daan palabas ng hospital. Akay-akay ako ni Terrence sa isang braso, habang hawak naman nito si Luna sa kabila. Isama mo pa iyong balita kanina na buntis daw ako, na siyang mas lalong nagpagulo sa utak ko. Hindi naman sa ayaw ko, pero masyado lang magulo ang sitwasyon para dumagdag pa yon. Wala sa sariling napahawak ako sa tiyan kung wala pang umbok. Couple of weeks na akong nagdadalang tao, at hindi ko man lang nahalata iyon. Paano at hindi naman kami gumamit ng protection ni Terrence nang may nangyari sa amin? Napahinga ako ng malalim. Kaya rin pala madalas ay wala ako sa huwisyo, at laging nag-iiba ang mood. Napakapit ako ng mahigpit sa braso ni Terrence dahilan para lingunin ako nito. I know you're not okay. But soon, everything will be fine, baritonong boses niya. Saka pa pinisil ang kamay kong nanginginig ngayon, dala ng pinaghalo-halong emosyon. Tumango lamang ako rito, at walang imik na pumasok sa loob ng kotse niya. Mabilis din itong pinausad ang sasakyan, hanggang sa ilang minuto lang nang marating namin ang penthouse ni Terrence. Nang hihinang napaupo ako sa pahabang sofa, na hindi ko na malayang sinundan pala ako ni Luna at mahigpit akong niyakap. Tahimik lang itong nakabaon ang mukha sa dibdib ko, kaya masuyo kong hinaplos ang kanyang buhok. Magkakaroon ka na ng little baby anak, bulong ko rito na siyang nagpaangat ng ulo niya upang tingnan ako. Talaga mama, manghang bulalas niya, tila ba hindi makapaniwala sa narinig, kaya ilang beses pa akong tumango-tango. Maya-maya pa nang walang ano-ano'y itinataas nito ang suot kong t-shirt. Wala sa sariling napangiti ako, nang himasin nito ang nakabalandre kong tiyan, bakas pa sa parehong mata nito ang kislap ng kasiyahan. Magiging ate na ako, tanong pa nito sa kapayumuko, para pakinggan ang nasa loob ng tiyan ko. Hindi ko na napigilan at natawa na ako sa ginawa nito. Nang magpatingin ako kanina sa doktor, ay sinabing 3 weeks pa lang akong buntis, hindi pa talaga halata. Therefore, mayroon ng heartbeat ang bata sa sinapupunan ko. Umalpas ang masayang ngiti sa labi ko, animoy sa eksenang iyon ay panandalian kong nakalimutan ang problemang kinahaharap. Masuyo kong hinaplos ang mahabang buhok ni Luna. Yes, Ate Luna, sambit ko na mas lalong nagpaningning ng kanyang mata. Wow, hindi na ako makapaghintay. Tili niya at muling binalingan ang tiyan ko, nang gigigil nito iyong niyakap. Hello baby, si Ate Luna to, sana lumabas ka na riyan sa tiyan ni Mama. Maglalaro tayo ng baril-barilan. Baril-barilin. Malakas akong natawa, kulang na lang ay buhatin ko itong si Luna, upang makarga at kagatin ang pisngi. Kung ano-ano talaga itong pinagsasabi nitong anak ko, hindi ko malaman kung saan natututo. Bakit naman baril-barilan anak? Pagtatanong ko, kasi mama, nakita ko roon sa guard na may hawak siyang baril, kaya gusto ko rin nun. Tapos ay babarilan ko yung mga masasamang tao, lalo na kapag may nang-away sa inyo ni baby. Guard ba talaga gusto mo? Kung hindi guard, sige, pulis na lang. Basta gusto ko ay may hawak akong baril, sambit nito sa mababang boses. Ako ang magpoprotekta sa inyo mama. Namamangha akong napatitig sa kawalan, kapag kuwan ay napatungo na lang. Maya-maya pa nang may tumawa sa likuran namin, kaya nilingon ko ito. Gaya ni Luna ay bakas din sa kanyang mukha ang pagiging masaya, ilang sandali pa nang umikot ito paharap sa amin. Kahit papaano pala, sa kabila ng magulong buhay ko, mayroong mga taong nagpapasaya sa akin. Nariyan si Luna na simulat sa pool ay kaagapay ko na, si Terrence at ang munting anghel na darating sa buhay namin. I am going to name him Lawrence, if ever na lalaki, malambing na saad ni Terrence, at nakihaplos na rin sa tiyan ko. Gusto mo ng lalaki? Maang natanong ko, mabilis itong tumango at parang bata na tuwang-tuwa. Hala, gusto ko babae. Si Luna na maawat ang kanyang ama. Lauren naman kapag babae, sambit ko kaya saglit na napatigil si Terrence. Since Luna ang name ng panganay, isusunod ko rito ang Lauren. Pero kung lalaki nga ay Lawrence ang magiging pangalan, kahawig ng pangalan ni Terrence. Sana lalaki, bulong nito na siyang nagpatawa sa akin, na akala mo ay walang nangyari kanina. But the truth is, ayoko lang na epekitang masyado akong naaapektuhan doon kay Doc Ortiz. Ay Serafina Chavez na siyang tunay kong ina.
Isa pa, sinabi ng doktor na kailangan kong mag-ingat sa mga magiging reaksyon at emosyon ko, para di ganoon nakakaapekto sa batang nasa sinapupunan ko. Ilang linggo ang nakalipas at walang palya sa pag-aalaga sa akin si Terence, napag-alaman ko kasing sensitive ako sa pagbubuntis ko. Kaya ang 3 months leave ni Terence, na dapat ay para sa Switzerland, ginagamit niya sa akin ngayon. Ayaw mo ba talagang dalawin ka ng mama mo rito? Dinig kong sambit ni Terence, na abala ngayon sa pagluluto ng dinner namin. Para saan? Maangkong bigkas. At tinatamad na napasandal sa headrest ng inuupuan. Sa ilang linggong nakalipas ay hindi ko hinayaang makalapit sa akin si Serafina, dahil nga sa maselan kong pagbubuntis, ay ayokong makita ang pagmumukha niya, na asiwa ako masyado. Nang madalaw ka naman niya, paniguradong nami-miss ka na nun. Wow! Wala sa sariling napalatak ako sa sariling isip. Nami-miss. Na-miss ba niya ako sa loob ng taong pamamalagi niya rito sa Pinas? Hindi naman diba? Kaya anong kalokohan itong sinasabi ni Terence? Hindi mo ba narinig yung paghingi ng paumanhin nito, nang tanungin ko kung hinanap ba niya ako? Tanong ko at mapait na napangiti. Doon ako mas nasaktan, ang sakit kasi talaga. Nagkaroon lang siya ng sariling pamilya, kinalimutan na niya ako. Hindi mo rin ba naintindihan na akala niya ay patay ka na? Matigas nitong sambit at tuluyan na akong hinarap. Bakit mo ako sinisigawan? Pagtataas ko ng boses saka siya sinaman ng tingin. Tumawa ito at nailing sa akin. Hindi kita sinisigawan, okay. Mas kinakampihan mo ba yun? Sa bagay ay mas nauna mo nga pala siyang nakilala ever since nagkamalay ka sa pagkakakomatose mo. Mabait ba siya? Mabilis kong dugtong dahilan para matigil ito sa pagsasalita. Huminga ito ng malalim, tipong napapagod na sa pag-intindi sa paiba-iba kong mood. Ibinaba pa nito ang sandok na hawak, at dahan-dahan na lumapit sa kinaroroonan ko. Hinela niya ang isang upuan at doon ay pabagsak siyang naupo. Diretso kaagad ang parehong mata nito sa akin, at mariing tinitigan. Sobra. Bukod kay Tita Adele, ay siya rin ang naging pangalawa kong magulang, pahayag niya saka pangumiti. Buti pa siya, nagagawa niyang ngumiti. Nasasabi niyang nagmala magulang sa kanya si Serafina. But you know what? Sa ilang buwan kong na-confine noon sa hospital, may isang bagay lang akong napansin kay Doc Ortiz. Ano? Maagap kong tanong, hindi maiwasang ma-curious pagdating kay Serafina. Every time she smiles, nandoon yung kulang. Yung tipong kahit anong gawin niyang pagpapasaya sa sarili, hindi niya magawa. Sinasabi mo ba to para patawarin ko siya? Asak ko dahilan para bumagsak ang panga nito. Napipilan siyang napatitig sa akin, at hindi makapaniwalang pinagmasdan ang mukha kong walang emosyon. Ikaw bahala, hindi na muna kita pipilitin, pagod niyang sambit sa kanagbuntong hininga, bago tuluyang tumayo at bumalik sa pagluluto. Tahimik ito buong magdamag, ngunit ramdam ko pa rin naman ang presensya niya kung nasaan man ako, hindi nga lang siya nagsasalita, at tanging panunood na lang sa akin ang ginagawa. Lumipas ang ilan pang araw. Abala ako sa pagluluto ng agahan namin sa penthouse, nang marinig kong tumunog ang elevator, hudyat na may taong pumasok sa unit. Third, may siya. Dinig kong boses ng babae na papalapit, dahilan para mabitawan ko ang mangkok na hawak. Nagkalat sa sahig ang ilang hotdog na siyang kakaahon ko lang sa kawali. Sa ingay noon ay mabilis na kumaripas yung babae karor ating lang para pumasok ng kusina. Anong ginagawa mo rito? Malakas kong sigaw dito, kaya wala sa sariling huminto ito. Bakit ka nandito ha? Gulat itong napatingin sa akin. Sandali pa niyang pinasadahan ng tingin ang kabuuan ko. May siya calm down. Hindi ko na siya pinatapos ng malakas akong tumawa, dahilan para matigilan ulit siya, ang babaeng ayokong makita. Si Serafina na animoy nag-aalala sa akin. Umalis ka na, hindi ka naman kailangan dito, matigas kong sambit, saka yumuko upang pulutin ang mga nagkapira-pirasong pinggan. May siya, sigaw ng boses lalaki, kasunod nito ay ang mabibigat niyang yabag papalapit sa akin. Si Terence na hindi ko na malayang nakababa na pala, iniwan ko kasi itong tulog pa kanina sa kwarto kasama si Luna, dahil maaga akong nagising para sana magluto ng agahan namin, at makabawi sa pagmamaldita ko rito kahapon. Ano bang ginagawa mo? Bulyo nito sa akin at hinawakan ang kamay ko, upang pigilan sa ginagawa.
Palayasin mo yang babaeng yan, pahayag ko na nananatiling nakaupo habang nakatingin lang sa sahig. Dinig ko ang pagbuntong hininga ni Terence sa gilid ko, hindi nagtagal nang tumayo ito at humarap kay Serafina. Pasensya na Dok, pero sa sunod na lang siguro kayo bumisita. Hindi na ako magtataka kung si Terence mismo ang nagbigay ng akses sa babaeng iyon sa penthouse nito. Ano bang gusto nilang mangyari? Mapatawad ko siya kaagad. Pwede bang mag-isip muna? Ang dami kong iniisip, dadagdag pa ba siya sa sakit ng ulo ko? Alam kong hindi ako Diyos para hindi magpatawad pero, huwag agaran. Sariwa pa iyong sakit sa puso ko. For Christ's sake, huwag muna ngayon. Wala nang kasunod, please, just leave.